So kasama natin si Chino Sitang Conchan, double gold medalist sa judo in the recent Southeast Asian Games sa Thailand, and nandito tayo ngayon sa Grassroots Sports Clinic dyan sa Maynila at samantalin ko naman pagkakataon na makausap natin si Chino about his journey nga dito sa Southeast Asian Games. But well, first of all, congratulations. Nakadalawang gold medals. We're really proud of our team, especially you, contributed with the goal. At of course, it is a bold step na rin para sa iyo para marating ninyo yung mas marami pa mga goals ninyo of reaching into the Olympics. So, how was your reaction at siguro yung excitement nung nalaman mo na nakuha mo dalawang ginto para sa Pilipinas para dito sa judo competition? Siyempre po, sobrang saya na nakapagdala ako ng honor para sa Philippines. Pangarap ko rin po talaga makapag-gold medal sa judo. Kaya sobrang saya ko po nung nalaman ko na nakuha ko yung gold medal nung pagkapanalo ko po nung finals match. Ang gusto ko lang gawin, takbuhan, tumakbo kay Papa sa coach ko para masabi na nakuha ko yung gold medal. But before anything else, yung sa inyong reflections na rin, nag-training camp kayo sa Japan kasi nung uli tayo nag-usap off the record dun sa may Southeast Asia, sa Ultimate Judo, nagkaroon kayo ng training camp sa Japan. Actually, marami kayo mga natutunan at naasa ka sa mga iba mga techniques na maaari nyo nagamit para sa inyong SEA Games campaign. Summarize to it. So, nung a month prior SEA Games po, nag 3 weeks training camp ako sa Japan. So, nag-training ako sa mga university at saka sa Kodokan para mas mahasa at saka mas ma-expose ako sa ibang mga techniques ng mga kalaro ko at saka mas maging prepared ako para sa SEA Games nung time na yun. And going into this SEA Games, unahin natin yung individual event. Although yung mga nakalaban ninyo ay sabihin natin mas malakas compared sa iyo, but you managed to win the gold medal. Walk us through what happened dun sa naging performance in all events, especially the gold medal match. Sumigaw ka sa tuwa nung nalaman ko, ikaw pala nag-iisang nag-uwi ng ginto medalya sa ating bansa for the SEA Games sa judo. Yes. So, ayun nga po, sobrang saya ko kasi nakuha ko yung gold medal. At saka, tawag dito? Hindi mapapaniwala na Hindi ako makapaniwala. Pero syempre, gusto ko talaga makuha yun kasi pinaghirapan ko rin naman, nag-training ako ng maayos. Yung training namin, umpisa nung bata pa, nalaman ko nung nanalo ako na nagbunga na kaya ayun po, yung at least may another step towards the goal syempre. Tapos isang learning process, isang learning experience din siya para sa journey ko na to. At tuloy tayo sa mixed team, no? So, nag-contribute ka rin dito sa gold medal finish along with the other teammates na rin, JB Pereira, Randy Pereira, si Lea Jane Lopez, Max Mababang Loob, at almost all the members of our national team na rin. Doon naman sa mixed team event, pakisalarawan niyo yung mga nangyari at of course mataas yung moral ng ating Philippine Judo team na with this double gold medal finish mo upang maging successful pa ang campaigns niyo come 2026. Ano nangyari naman sa mixed team? Sa mixed team naman po, ano lang ako, nasa reserve list daw. So hindi na po naglaro ng actual match sa mixed team. So, pero nakuha mo pa rin yung gold. opo. At least mataas ang expectations ninyo pa rin para sa iyo na ma-dominate ninyo yung Southeast Asian level. Pero of course, the challenge through is pagdating naman sa Asian Games,
Yan naman kasi at susunod na competition. So, after nito, of course, itong clinic. So, ang balita namin, you will be heading to Taiwan, no? Actually, na-postpone yung Taiwan ko. And ngayong start ng taon, baka mag-Vietnam muna ako for... Vietnam muna. Unti-untiin ko lang muna yung pag-pick ng training ko ulit. So ngayon, nasa learning stage ako ulit. May gusto ako ulit na i-relearn na skill na tingin kong mas magagamit ko. At tingin ko kung nagkulang ako nung SEA Games. At tingin kong mas magagamit ko sa mga future matches. So, gagamitin ninyo yung training camp sa Vietnam upang re-evaluate ang sarili mo, ma-improve yung mga techniques ninyo, and makakuha pa ng mga additional advices from the coaches para upang you gain better experience and exposure sa mga susunod na competitions. Pero wala pang competitions sa ngayon, no? Sa ngayon wala pa. Ay hintayin pa natin yung uling advice sa inyo ng Philippine Judo Federation through President Ali kung ano yung maging final say, yung calendar na rin ng mga competitions. Anyway, may iba naman ako. Of course, tumutulong ka rin sa Sambo team natin. Actually, part pa ako ng Sambo team. Hindi pa ako lumilipat ng Judo National Team. Hindi ako lilipat ng Judo National Team. So, you're staying pa rin yes. sa Sambo team. Kahit alam naman natin, you're now involved sa Judo, no? Yes. Pero, thank you for the clarification. But of course, sa Sambo naman, of course, ano ba mga expect ninyo? Of course, tumutulong ka rin sa ating mga activities ng Pilipinas Sambo Federation kahapon. Noong Monday, sa Makati kayo at ngayon sa Manila. Opo. So, ito ang Sambo team, Pilipinas Sambo ay preparing for maraming competitions this year. Lalong-lalo na sa yung hosting natin Yung sa Philippines. Asian Championships. Yes, Asian Oceania Championships. Isang malaking tournament yun. Tapos ngayon na tayo yung host. Mas marami tayong athletes. And syempre, alam ko, pagbubutihan naman ng Pilipinas Sambo. Lastly, going back into the judo camp stint ninyo, with the recent SEA Games gold medal finishes sa mixed individual, mas mataas ba ang boost ninyo upang marating ninyo yung long-term goal and vision ninyo to qualify into the 2028 LA Olympics? Kasi ito talaga yung pangarap ng maraming mga atleta ang makaabot tayo sa Olympics, and the nearest is the 2028 LA. So, unti-unti ba nararating mo na yung inyong dreams ninyo, even though it's been 2 years from now since gaganapin nga itong LA? Yes, syempre every day is a step closer to becoming an Olympian. And syempre lahat ng mga dadaanan ko, lahat ng process, ng competitions, ng training, alam ko na malaking tulong yon towards my dream. So, yun po. Alright, may gusto kayong pasalamatan at batiin, acknowledge yung lahat ng mga sumusuporta sa inyo from day one, from both judo and sambo careers, especially sa mga taong na-inspire sa inyo, especially yung mga bata na nakita ninyo sila kanina na nagtitraining. Baka may gusto kayo pasalamatan? Siyempre gusto ko magpasalamat sa Philippine Sports Commission, sa Philippine Olympic Committee, sa patuloy na pagsuporta sa aming mga atleta. At saka siyempre, ayun nga, Sa Judo Federation? opo, sa Pilipinas Sambo at saka sa Judo Federation. And siyempre, ang goal ko rin talaga after netong lahat, siyempre gusto ko maabot yung pangarap ko, LA 2028. Gusto ko maging Olympian. Gusto ko makapagdala pa ng dangal para sa Pilipinas. At saka, siyempre gusto ko makapag-inspire ako ng mga atleta na mas maniwala at saka pamitin yung mga pangarap nila. At of course,
na-recognize ka rin sa Sunstar Davao bilang isa sa mga top sports heroes na taga Davao na 2025 along with Sydney. So, parang extra boost na rin para sa mga Davaoenyo athletes na magkaroon kayo ng mga cash incentives. By the way, January 21, napupunta pa kayo ng Malacanang para ma-receive ninyo yung mga cash incentives and benefits. So, we'll definitely update you sa mga kaganap doon. And of course, yung pursuance, of course, yung Olympic dream ninyo, pagpatuloy mo lang, huwag kang susuko. At tuloy mo lang sa pangarap ninyo na magkaroon ng mas maraming achievements come 2026 and beyond. Thank you, Chino, and God bless. Maraming salamat. Maraming salamat din po sa Sports Corner. Sports Corner.